karapatan kay Hana dahil tinanggalan ka na ng karapatan ng batas. Dahil ilang beses kang nagpabaya at makailang beses mo inilagay sa panganib ang buhay ng anak mo. Malin, kahit kailan, hindi nararapat maging magulang ang mga katulad niyo walang konsensya! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Isang kwento ng pag-asa ang aming itatampo sa linggong ito, at ito'y aming pinamagatan. Hindi nararapat maging magulang ang katulad mong walang konsyensya. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Tapo! Tapo! Anak, sandali lang ha. O, malapit na. Tapo! Ate Insyang! Si Malin po ito! Malin! Karga-karga mo pala yung anak mo. Halika, pasok kayo. Ay, hindi na ho. Aalis din ako agad. Papakiusap ko sana sa iyo, ate. Diyan muna sa inyo si Hana. Ha? Pwede mo ba? Babalik din ako mamaya. Wala bang asawa mo? Nasa trabaho si Jordan eh. Mamaya pang gabing uwi. Okay na ba sa inyo? Ay, oo naman. Ilang beses mo na rin namang dinala sa akin ang anak mo. Kami na ni Andy ang bahala kay Hana. Salamat, ate. Babalik din ako agad. Ito nga pala yung mga tinimpla kong gatas. Tsaka yung mga bagong damit at diaper sakaling kailanganin yung palitan ng bata. O, sige. Malin! Oh, Jordan, bakit nandito ka? Ako ang dapat nagtatanong yan sa'yo. Nasa sugalan ka na naman. Yung anak natin, nasaan? Kina Ate Insyang, iniwan ko doon. Ikaw ang dapat nag-aalaga sa kanya, hindi ibang tao. Ikaw ang ina. Oh, alam ko naman yun. Kung alam mo pala, bakit hindi ka nagpapakain na sa anak natin? Hoy, pwede ba wag kang maingay? Huwag mo kawain dito. Wala akong pakialam! Mga tao. Halika nga, umuwi tayo! Ano ba? Hindi ba ba ako? Alay! Gusto mo mag-iskandalo ako dito? Ana! Wag naman ako! Sama na ako sa'yo! Bitiwan mo ba ng braso ko na sasaktan ako? Ayan! Binitigo na kita! Nakakahiya ka talaga, Jordan! Ikaw ang mahiya sa sarili mo! Dahil pabaya kang ina! Mas inuuna mo pa ang pagbibisyo mo kaysa sa sarili mong anak! Ano ba? Mumuro na ako tapos mapupurnada pa Uwi ba tayo o hindi? Ano? Tara! Kukunin muna natin si Hana sa bahay ni Ate Insyang.
At humanda ka, pag-uwi natin! Ano ba, Malin? Bilisan mo! Huwag mo ako hawakan, hinihila mo ako eh. Ang bagal mo eh! Naghihintay ang anak natin sa atin! At ikaw parang wala kang pakialam kay Hana. Anong klase kang ina, ha? Ano? Sabihin mo nga sa akin! Pa! Malapit na tayo kina Ate Insyang. Ay nako, pagod ako makapagtalo sa'yo. Sa susunod na mahuli pa kitang nilulustay mo ang pera ko dahil lang dyan sa bisyo mo! Bakit? Pinagmamalakihan mo na ako, ha? Kung ikaw yung may trabaho sa atin, karapatan mo na hawakan ako sa leeg, ha? Kung iniisip mo na ako yung tipo ng babaeng magiging sunod-sunod na sa asawa, ha? Hindi ako ganon! Pikon na talaga ako sa'yo! Ha? Tama na! Sagad na ang pasensya ko sa'yo! Wala ka talagang kwenta! Wala! Oo na! Wala akong kwenta! Ano, masaya ka na? Ha? Tama na nga yung kadramahan mo, ha? Malapit na tayo sa bahay ni Ate Insyang! Aray ko! May bakit! Bitiwan mo ang braso ko! Nasasaktan ako! Tumahimik ka na! Tao po! Tao po! Ate Insyang! Nandito na po ako! Oh, Jordan, Malin. Kukunin na po namin si Hana. Ay, ganun ba? At teka, kukunin ko na siya. Halika, tumuloy muna kayo sa loob. Hindi na po. Hihintayin na lang po namin kayo dito sa labas. O siya, sige, hintayin niyo ako. Hoy, Malin. Umayos ka na dyan, ha? Alam mo, ngayon ko pinagsisisiyan. Bakit ikaw pa'y napili kong kasamain? Ako rin! Pinagsisisihan ko yung araw na minahal kita. Kaya ka lang naman kumakapit sa akin dahil sa pera. At alam ko yun. Eto na ang anak niyo. Akin na po. Ate Insyang, salamat po sa pag-aalaga kay Hana. Walang anuman, Jordan. Alam niyo namang napamahal na rin sa akin yung anak ninyo. Kung sakaling walang mag-aalaga sa kanya, dalhin niyo lang siya ulit dito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malin, ano ba? Kumilos ka naman. Patahanin mo ang anak mo. Ikaw na lang kaya. Ako ang nag-uutos tapos ibabalik mo sa akin? At saka mahiya ka naman sa balat mo. Nagmo-Mobile Legend ka lang dyan, imbis na alagaan mo ang anak mo. Oh, ayun na. Titigil na yan sa pag-iyak. Aalagaan ko na po yung anak natin. Hana, tahan na. Ay nako, kailan ka ba magiging responsabling ina? Aminin ko. Hindi ako wife and mother material. Kaya kumuha ka na lang ng tagapag-alaga sa anak natin. Total malaki naman yung sahod mo bilang government employee. Ikaw talaga, kahit kailan puro gastos ang iniisip mo. Hindi ka nakakatulong sa akin. Si Insyang na lang kunin mo. Siya na lang kunin mong tagapag-alaga. Total, di ba? Siya na rin may sabi na pamahal na sa kanya yung bata. At aabusuhin mo naman. Oh. Ang kapal talaga ng mukha mo. Well? Sige, babayaran ko na lang siya sa kada araw ng pag-aalaga niya sa bata. At ibabawas ko na lang yung gagastusin ko sa allowance mo. Jordan naman! Wala namang ganyanan. Kung hindi mo kaya maging ina, sige, wala akong magagawa. Pero unti-unti ko rin tatanggalin ang suporta ko sa'yo. Hiwalayan mo ko? Sige, gawin mo. At tandaan mo ito, ha. Wala na akong pakialam sa'yo simula sa araw na ito! Pwisit ng Jordan yan. Binawasan pa yung allowance ko sa kanya. Ano tuloy gagastusin ko? Ay, kakainis talaga. Yabang-yabang.
Como siya yung may trabaho. Malen! Hey. Oh, kumusta na? Eto, busit sa asawa. Yun nga palang utang mo sa akin. Kailan mo babayaran? Hoy, nabayaran na kita, ha? Nabayaran na kita kahapon. 1-2 yung binigay ko sa'yo. Oo, alam ko. Alam mo, nagbibiro lang ako eh. O ano, kukuha ka ba uli ng pampaligaya? Wala akong pera pambili ng shabu ngayon. Hindi nga ako binigyan ng allowance ng asawa ko eh. O, di, utangin mo na lang. Ha? Oo, kahit sa 1 linggo mo na bayaran. Grab the opportunity. Talaga, ha? Sa next week ko na babayaran. Okay lang. Alam mo naman malakas ka sa akin eh. Ito na, bibigay ko na sa'yo. Sige, tamang-tama. Ha? Para mawala yung buwisit ko doon sa asawa ko. Kung gusto mo, aalokin na rin kita ng pagkakakitaan para hindi ka na umasa dyan kay Jordan. Anong klaseng trabaho? Anong racket yan? Taga-deliver ng shabu sa mga parokyano natin. Malaki kikitain mo dito. Talaga di mo ako dudugain dyan, ha? Ba't ko naman gagawin mo? Malakas ka nga sa akin eh. Ano, gusto mo ba? O naman. Basta madaling kumita kahit ano pa yan. Papatusin ko na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malen? Ano yung ginagawa mo, ha? Humihitit ka ng shabu dito sa pamamahay ko? Kala ko ba wala na tayong pakailaman? Sa puntong ito, pakikialaman kita. Pero kung yung ginagastos mo sa bisyo mo. Excuse me. Sarili kong pera yung pinanggastos ko dito. At kailan ka pa nagkapera, Aber? Huwag mo nang alamin kung paano ako nakapagdilensya. Baka mamaya pag nalaman mo, makakarinig na naman ako ng mga sat-sat. Kung gusto mong bumatak ng shabu, sa ibang lugar ka bumatak. Huwag dito sa loob ng bahay ko. Na. Sige na. Sa susunod, hindi na ako dito babatak. Dami mong sat-sat dyan. Kikong na talaga ako sa'yo. Ano ka ba, ha? Lumayas ka sa pamamahay ko. Buisit ka, bitiwa mo braso ko. Nasasaktan ako. Ano? Hindi ka ba alis? Oh! Ayos na ako! Matagal na akong punong-puno sa'yo! Bigyan mo lang ako ng konting panahon para makahanap ako ng bagong matitirahan! Sige. Pagbibigyan pa kita. Pero sa susunod na mahuli pa kita bumabatak ng shabu dito sa loob ng bahay ko, kakalag ka rin na talaga kita palabas! Malen, ang laki na ng utang mo sa akin. Simula pa nung nakaraang 2 linggo. Mahigit 4,000 na yun. Gerald, pasensya ka na. Wala pa akong maibabayad sa'yo eh. Kaya mo pa mabayaran yan? Naman. Di ba kurir mo naman ako? O di bawas mo na lang doon sa ibabayad mo sa akin. Yung mga utang ko. Basta, bigyan mo lang ako ng maraming assignment para makabayad na ako sa'yo. May naisip akong ibang paraan para makabayad ka sa mga utang mo sa akin. Ha? Ano yun? Bayad mo sa akin yung katawan mo. Ano? Alam mo ang ibig kong sabihin? Gusto ko, sex ang kapalit. Gerald, ano ba? Kada sex natin, 1,000 pesos ang katumbas. At dahil 4,000 pesos mahigit ang utang mo sa akin, 5 beses ka yung ba? Teka muna.
Ano naman mapapala mo sa katawan ko? Matagal na akong uhaw na uhaw sa'yo. Alam mo yun. Ito na ang pagkakataon ko para matikman ang pasas, papaya, munay at tahong mo. Luko-luko! Kahit kailan, manya ka talaga. Ano? Pumayag ka na. Maniwala ka. Maliligayahan ka rin sa gagawin natin. Oo na. Pumapayag na ako. Kayo. Basta ha. Hoy, pagkatapos ng 5 gabi, Oh, bayad na ako sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malen? Malen, nandito ka ba? Malen? Teka, ano yun? Sandali, may lalaki sa likod ng bahay ko, tumatakbo! Hoy! Gago ka! Ano ginagawa mo sa bahay ko? Bumalik ka rito! Jordan! Jordan! Sino yung lalaking yun, ha? Ah? Bakit wala siyang suot na pangitas? Nagdadala ka ng lalaki dito sa loob ng pamamahay ko! Jordan kasi ano eh. Walang hiya ka! Nagtataksil ka sa akin! Teka lang! Ano ba? Tama na! Tama na! Ang kapal ng mukha mo magdala ng kabit mo dito sa bahay ko! Lumayas ka ngayon! Layas! Lalayas ako! Pero sasama ko anak ko! Hindi mo may sasama si Hana! Dahil sigurado ako na hindi ka magiging mabuting ina sa kanya! Kung ganon, hindi ako alis dito. Sinasagot mo talagang pasensya ko, ha? Dali ka nga rito! Narinig ka! Huwag mo kong kalat ka rin! Sasundan ako! Maawa ka sa akin! Hindi ako maaawa sa'yo! Demonyo ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Layas! Layas! Diyan ka na babagay sa labas! Jordan! Hindi ka na ka! Hindi mo makukuha sa akin si Hana! Dahil kapag nagpumilit ka pa, sigurado magkakamatayan tayong dalawa! Ate Insyang, sa inyo na po muna si Hana. Dadalhan ko na lang po siya ng gatas, mga damit at diaper. Baka kasi bumalik si Malin at kunin siya. O sige, basta hindi ko to bibigay kay Malen. Sigurado naman kasing kawawa lang ang anak mo sa kamay ng babaeng yun. Sa pagkakaalam ko, mas inuuna pa nun ang magsugal kaysa sa anak niya. At saka, may ipagtatapat po ako sa inyo. Si Malin, gumagamit po siya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya delikado po si Hana. Sakaling mapunta siya sa kamay ng nanay niya. O sige, sige. Ate Insyang, pasensya na po kayo kung sa inyo ko ibinibili ng bata. Wala pa kasi akong makuhang tagapag-alaga. Ayos lang, Jordan. Basta ako nang bahala kay Hana. Makakaasa ka na aalagaan kung mabuti ang anak mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Hana, tinitimpla naman Ate Nelia mo yung gatas mo. Hay, naku, huwag ka nang umiyak. Atensya, ito na po yung pinapatimpla ninyong gatas para kay Hana. Salamat, Nelia. Ate, napapansin ko, palagi na lang sa kanya ang atensyon mo. Magkano bang bayad sa'yo ni Jordan para mag-alaga ng anak niya? Naku, wala akong bayad dito, Nelia. Ginagawa ko to ng voluntaryo. Naaawa kasi ako sa bata. Kaya ako nang nag-aalaga. Sus, ate naman. Dapat nagpapabayad kayo.
Ang hirap kaya mag-alaga ng sanggol. Ang totoo niya, noong una binabayaran ako ni Jordan ng 100 piso kada araw. Pero lumipas ang panahon, nakakalimutan na rin niya. Hindi ko na rin siya sinisingil. Kasi napamahal na sa akin itong sanggol na to. Siguro naman, sinusustentuhan ni Jordan yung anak niya. Nagbibigay siya sa akin ng pera, pambili ng gatas. Sa kanya din yung damit tsaka diaper ng bata. Pero, ate, bilib ako sa'yo. Bukod sa inaalagaan mo na yung 2 mong anak, may time ka pa para kay Hana. Ang totoo niyan, kung ipapaampun to sa akin ni Jordan, aampunin ko na to. Kaso ate, baka balikan niya ng nanay niya. Mahigpit ang bilin sa akin ni Jordan na wag ibibigay si Hana sa nanay niyang adik at sugarol. Kahit anong pagpupumilit pa ng mali na yan, hindi niya makukuha sa akin ng anak niya. Pasensya na po kayo, Ate Insyang. Kung ngayon lang uli ako nagpakita. Sobrang busy kasi sa trabaho eh. Ay, kukunin mo na ba si Hana? Hindi pa po. Sa inyo na po muna si Hana. Pero huwag kayong mag-alala. Magbibigay po ako ng pera sa inyo para sa anak ko. Ito po. Magkano to? 30,000. Tapos, binili ko na rin po ng mga damit ang anak ko. Ito rin po. O sige, makakaasa ka Jordan na mapupunta lahat kay Hana yung mga binigay mo. Pero, wala ka na bang balak kunin sa amin ng anak mo? Sa inyo po muna. Dahil madidistino po ako sa malayo. Wala po akong mapagkakatiwalaan sa anak ko kundi sa inyo lang, Ate Insyang. Kailan ang balik mo? Hindi ko pa po alam eh. O sige Jordan, ako nang bahala kay Hana. Katulad ng dati kong ginagawa. Mamahalin at ituturing ko na siyang parang tunay kong anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mag-iisang taon na si Hana sa akin. Wala pa rin paramdam si Jordan sa anak niya. Ubus na rin yung 30,000 na binigay niya. Naku, luma na rin ang mga damit ni Hana. Ay, okay lang sa akin kahit ako na sanang gumastos dito sa batang tinuring kong anak. Pero pandemya ngayon. Humina ang aking negosyo dahil sa sunod-sunod na community quarantine. Naku, naihiya naman akong umutang kay Nelia para sa bata. Ay, Diyos ko. Tulungan mo kong masustentuhan ang pangangailangan ni Hana. Ate Insyang? Shh! Nelia, huwag kang maingay. Ay, Natutulog na si Hana. mabuti naman at nakatulog na rin yan. Oh, grabe ah. Ang hirap patulugin ng batang yan. Pero, in fairness, cute niya. Oo nga. Kaso ate, tingnan mo naman yung suot ng bata. Para nang suman siya, oh. Ano, naibili na ba ng damit ng papa niya? Bukas bibili ko na lang si Hana ng damit sa palengke. Yan nga ba sinasabi ko eh. Sa sobrang kabaitan mo, inaabuso ka na ni Jordan. Di bale, kakausapin ko nga yung lalaking yan. Total, medyo close naman kami. Kailan bang balik niya dito sa probinsya? Ewan ko. Mag-iisang taon na kasi lumipas simula ng huli niyang bigay sa akin eh. Pagkatapos nun, hindi na siya nagpakita o nagparamdam sa akin. Baka naman, inabandona na niya si Hana. Ay naku, wag naman sana. Kawawa tong bata pag nagkataon. Hello? Hello, Jordan. Ako to, si Nelia. Ikaw pala, Nelia. Kumusta na nga pala ang anak ko? Ito, 11 months old na si Hana. Kami na nga gumagastos ng pambili ng gatas eh. Pati damit at diaper, lahat. Ganun ba? Ano, Jordan?
Kailan ba ang balik mo dito sa probinsya, ha? Pabalik na ako. Malapit na. Paano yung pambili ng gatas, diaper at damit ng anak mo? Baka naman gusto mo magpadala. Pasensya na kayo kung hindi ako nakakapagpadala sa inyo ng pera. Kasi nasa ECQ ang lugar namin ngayon. Sarado ang lahat ng bangko at money remittance center. Pero sige, susubukan ko pa rin magpadala ng pera sa inyo. Kung ganon, bilis-bilisan mo na. Hindi na kaya ng budget namin ng mga gastusin para kay Hana. Mahina ang negosyo namin ngayon dahil sa pandemya. Pinagkakasya na nga lang namin ang natitira naming ipon para lang makasurvive kami. Ate Insyang, nakausap ko na kanina umaga si Jordan. Susubukan daw niya magpadala ng pera bukas. Ay, mabuti naman kung ganun. Ay, Nelia, silipin mo ako sino kumakatok sa labas. Sige, ate. Ate! Si Malen! Ha? Patuloyin mo. Nelia, si Ate Isha. Nasa loob. Halika, pasok ka. Ate Isha, Oh, napasyal ka. Anong kailangan mo? nabalitaan ko nasa inyo si Hana. Oo, sa amin siya pinagkatiwala ni Jordan. Kaya ako pumunta dito para makiusap. Baka naman pwedeng mahiram yung anak ko. Namimiss ko na kasi siya. Tsaka, matagal bago kami magkita uli. Kasi uwi muna ako ng bukid nun. Mahigpit ang bilin sa akin ni Jordan na huwag ko raw ibibigay sa ang bata. Hindi niya anak si Hana. Ha? Anak ko siya sa ibang lalaki. Inako lang niyang responsibilidad sa bata. Kaya kung tutuusin, wala siyang karapatan sa anak ko. Sana naman payagan niyo makasama ko si Hana. Total anak ko naman siya. Oo, sige, papayagan kita. Pero wag mong ilalayo ha, dito lang kayo. Ayokong magalit si Jordan sa amin. Oh, ate. Alam ko, nag-aalala ka na kay Hana. Bakit naman kasi pumayag kang isama ni Malen ang anak niya? Nelia, wala akong karapatang ipagkait kay Malen si Hana. Siyang tunay na ina, hindi ako. Kaso tingnan mo. Tingnan mo, nangyari. Sa ilang araw na pagpayag mo makasama ni Malen ang anak niya, unti-unti niyang nakondisyon ang mga utak natin. Tapos ayan na nga. Pagkatapos niya tayong kondisyonin, naghanap na siya ng pagkakataon para maitakas mula sa atin si Hana. Hindi naman siguro tinakas ni Malen si Hana. Sa totoo lang, at Insyang, nag-aalala na ako kay Hana. Sana hindi kayo pumayag na ilabas ni Malen si Hana. Di kang babaeng yun. Malay ba natin kung anong pwede niyang gawin sa bata? Ay, Nelia, ito na si Malen. At teka, nasan si Hana? Malen, nasan si Hana? Saan mo din ang anak mo? Ano? Ewan ko. Ate, bangag si Malen ngayon. Saan mo dinala si Hana, Malen? Sumagot ka! Saan mo dinala ang anak mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
pala si Hana. Anong Malin? Sumagot ka, saan mo dinalang anak mo? Iniwan ko dun sa gasolinahan. Bakit mo namang ginawa yun? Hindi ka ba naawa sa anak mo, ha? Malen, hindi ako naniniwalang winala mo si Hana. Ilabas mo na yung bata. Wala nga sa akin ng bata. Malen, babayaran kita. Ibalik mo sa akin ang bata kapalit ng pera. Ate, huwag mo daanin sa pera. Aabuso yung babaeng yan. Magkano bibigay mo sa akin? Kahit magkano, ibalik mo lang sa amin si Hana. Talaga? Sige, bigyan mo ako ng 5,000 piso. Ibabalik ko sa inyo si Hana. Walang puso talaga yan si Malen. Ipinagpalit ang anak niya sa halagang 5,000 pesos. Sigurado ako, ipambabatak lang niya yung pera. Ay, hayaan mo na. Ang mahalaga nasa atin na ulit si Hana. Pero sobra ako nag-alala kanina. Di bale, hinding-hindi na mailalabas pa ni Malen ang anak niya. Ngayon, kapag nagpumilit pa siya, isusumbong ulit natin siya sa mga pulis at DSWD. Sabihin natin, adik ang babaeng yun. O, ayan, may tumatawag si cellphone mo, ate. Hello, Jordan? Ate Insya, nag-text po sa akin si Nelia. Nakuha daw po ni Malin ang bata. Nahanap niyo na ba siya? Oo, nahanap na namin. Huwag ka na mag-alala. Kumusta na po ang bata? Eto, ayos naman. Natutulog na siya. Mabuti naman. At nakuha niyo na yung bata. Pasensya ka na kung nabigyan ka pa namin ng problema. Huwag kang mag-alala, Jordan. Sa susunod, hindi na kami papayag na makuha pa niyang bata. Ate Insya, pakiusap. Kahit anong mangyari, wag na wag niyong ibibigay ang bata kay Malin. Nagsumbong na kami sa DSWD at pinagbabawalan na siyang kunin ng bata. Kasi kung magpupumilit pa raw siya, makukulong na. O siya nga pala, sa susunod na linggo, first birthday na ng anak mo. Magpapadala po ako ng pera para sa birthday party niya. Uuwi ka ba dito? Baka hindi po ako makauwi. Busy po ako ngayon sa trabaho eh. Magpapadala na lang po ako ng regalo para sa kanya. Sige, Jordan. Hihintay na lang namin yung padala mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Insyang, naayos ko na yung mga natirang pagkain sa birthday party ni Hana. Yung natirang lechon pala, gagawin kong paksuyin bukas. Magpapabili na lang ako sa inyo ibang sahog. Siya nga pala si Hana. Ayun, natutulog na si Hana. Mukhang napagod kanina sa party. Ay, Nelia. Naawa ko kay Hana. Hindi man lang niya nakuha at naranasan ang pagmamahal ng mga magulang. Kaya nga tayo nandito, ate. Para tayo ang tumayong magulang ni Hana. Sakaling incompetent ang mga magulang niya. Hindi ko rin kasi masisisi si Jordan kung manlamig siya kay Hana. Hindi naman niya kasi tunay na anak ang bata. Pero kahit na ate, inako niya ang responsibilidad kay Hana. Pues, panindigan niya yun. Naku, may humintong motor sa tapat ng bahay natin. 2 sakay. Teka, parang si Malin yung isa na bumaba sa motor. Naku, dali, itago mo si Hana. Oo, itatago doon sa kwarto ko. Ay, Malen, ikaw pala. Ang anak ko, pwede ko ba makita? Maayos na ang anak mo. Pwede ko bang makita ang anak ko? Tapos ano? Itatakas mo ulit. Ate Insyang, anak ko si Hana. May karapatan ako makita siya. Pinagbabawalan ka ng mga pulis at DSWD na makita ang anak mo. Wala akong pakialam sa mga pulis at DSWD. Gusto ko makita ang anak ko sa birthday niya. Ate, pakiusap. O sige, pasok ka. Nasa kwarto si Hana. Kasama niya si Nelia at Tony. Pinabantayan ng anak mo.
Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na. Sinong cute, ha? Sinong cute? Kang maingay, Tony. Ha? Nasa labas si Malen. Baka marinig tayo. Ano? Oh, Nelia, Tony, si Malen. ha? Oh, akala ko ba atiin siyang hindi mo palalapitin si Malen kay Hana? Gusto ko lang makita at mahawakan ang anak ko. Birthday naman niya eh. Sana pagbigyan niyo na ako. Papayagan ka naming makasama ang anak mo. Pero dito lang sa kwartong to. Hindi mo pwedeng ilabas si Hana. Pwede ko na ba siyang makarga? O, teka. Oo. Etong anak mo. Oy, O yan, iiyak si Hana. Ayaw niya sa'yo, Malen. Huwag ka nang umiyak, Hana. Ako to, ang mama mo. Hindi ka niya natatandaan dahil sanggol pa lang siya nang iniwan yun ni Jordan sa akin. Happy birthday, anak. Pasensya ka na kung hindi kita naaalagaan at nakakasama. O, tahan na. Kasalanan mo eh. Kaya lumayo ang loob ng anak mo sa'yo. Mas inuna mo kasing bisyo kaysa sa kanya. Naging pabaya kang ina. Inaamin ko naman eh. Hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Nelia, hayaan muna natin si Malen na makasama ang anak niya. Napakaswerte pa rin ang anak ko kasi nandiyan kayo na nagmamahal sa kanya. At bilang ina, nagpapasalamat ako sa walang sawang pag-aalaga niyo sa kanya. O, Tana. O, ito na si Hana. Ayan na. na. Magaling ko na ulit. Ay, paano kapag lumakit nagkaisip na si Hana? Siguradong magtatanong siya tungkol sa kanyang totoong ina. Anong sasabihin namin, Malen? Napabayang adik ang babaeng nagluwal sa kanya? Hindi, huwag niyo nalang ikwento sa kanya yung tungkol sa akin. Hindi ka na ba talagang magbabago? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti naman, Jordan, nakauwi ka na. Pasensya na po kayo, Ate Insyang. Hindi po ako agad nakauwi dahil nag-positive po ako sa COVID-19. Ilang linggo rin akong na-quarantine. Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive po ako. 2 linggo pagkatapos akong makalabas sa quarantine facility, saka lang po ako nag-decide na dumalaw dito. Para siguradong magaling na po ako. Ganun palang nangyari sa'yo. Kaya nawalan ka ng komunikasyon sa amin ng matagal na panahon. Kumusta na po si Hana? Ayun, lumalaking bibo. Nakakapagsalita na ng konti ang anak mo. Pwede ko po ba siyang makita? Tulog na si Hana. Alika, samahan kita sa kwarto niya. Salamat, Ate Insyang. Ayan na si Hana. Mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Hana? Namiss kita. Nasabi sa akin ni Malen na hindi pala ikaw ang tunay na ama ni Hana. Opo. Totoo po yun. Inako ko lang ang responsibilidad sa bata dahil mahal na mahal ko noon si Malen. At kahit hindi ko man siya kadugo, parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Sayang nga lang po eh. Hindi ko siya nakakasama dahil sa trabaho ko. Pasensya na kayo dahil hindi niyo ako madalas na makontak. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na wala akong pakialam kay Hana. Nagkataon lang po talagang maraming pagsubok na dumating sa akin noon. At hindi ko na po alam kung anong uunahin ko.
Ganun ba? Pero, susubukan ko pong bumawi kay Hana. At sana po, mapagbigyan niyo ako. Oo naman, Jordan. Bibigyan ka namin ng oras para makasama ang anak mo. Salamat, ate. Habang buhay kong tatanawin ng utang na loob ito sa inyo. Kuchi-kuchi. Kit-kit naman ng baby ko. Tuwang-tuwa ang anak mo, ha? Siyempre po, namiss niya ako. Matagal din kasi kaming hindi nagkita ng baby ko. Ang tagal kong nawala. Ate Insyang, pwede ko bang hiramin muna itong anak ko? Oo naman. Ipapasyal ko lang siya sa mall. Ano baby, ha? Gusto mo? Ha? Ibibili kita ng mga toys doon, ha? Uy, gusto ka raw niyang makasama, Jordan. Ate Insyang, baka si Nelia po yan. Nagpabili kasi ako sa kanya ng gatas eh. O, teka, sisilipin ko lang, ha? Ay, Jordan! Si Malin nasa labas. Talaga? O ano? Papapasukin ko ba? Sige po. Sandali. Ako na lang po magbubukas ng pinto. Kargahin niyo po muna itong si Hana. Akin na. Ito po. Malen, anong kailangan mo? Nasaan ang anak ko? Hindi ba pinagbabawalan ka na ng DSWD na makita at makuha ang anak mo? Akin ang anak ko! Hindi mo siya makukuha sa akin. Ganon? Ay! Malen, huwag mong itutok sa amin yung hawak mo sumpa. Kapag hindi mo binigay sa akin ang anak ko, papatok ko sa'yo! Ibaba mo yan! Huwag kang mag-alala. Hihiramin ko lang naman anak ko eh. Babalik ko pa rin sa inyo. Halatang halata na sabog ka pa sa droga. Ano? Bibigay niyo ba ang anak ko? Ay, hindi. Ano? Jordan! Dali! Maghintay ako. Akin ang anak ko. Sige, Ate Insyang. Ibigay mo sa kanya si Hana. Eto, Malin. Baby, huwag ka na umiyak ka. Karga-karga ka na ni Mama. Ano ba? Hindi ka ba titigil ka iyak? Ano ba? Huwag mo takutin yung bata. Huwag ka makialam dito. Tahan na. Sige, alis na kami ng anak ko. Malin, saan mo dadalhin ang bata? Ay, saan? Huwag kayong mag-alala. Mother knows best. Malen! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Be, luto na tayo. Mamaya, may mga bisita ka na. Parang wala akong gana, Tony. Ano ka ba, Nelia? Birthday na birthday mo, dapat masaya ka. Nagkaalala kasi ako kay Hana. 2 days na siyang wala. Hinahanap na ng mga pulis si Malen. Huwag kang mag-alala. Mahanap din nila si Hana. Saka malay mo, baka ibalik ni Malen si Hana ngayong araw. Ang wish ko ngayong birthday ko, sana ibalik na ni Malen si Hana. Masyado nang napamahal sa'yo si Hana. Siyempre naman. Ilang beses ko rin inalagaan si Hana. Tsaka, alam mo yun, kahit na dalaga pa ako, gumanang mother's instinct ko. Tama pala yung kasabihan na ang pagiging ina, wala sa dugo yan, kundi nasa puso. Nelia, Tony, Oh, ano, Ate Insyang, may balita na ba kay Hana? wala pa din eh. Katatawag ko lang sa pulisya kanina.
Wala pa silang update hanggang ngayon. Nakontak niyo na ba si Malen? Oo. Ilang beses ko na siyang tinawagan sa cellphone ko, pero hindi siya sumasagot. Pahingin ang number niya. Tatawagan ko siya ngayon. Pakikiusapan ko siya na ibalik na si Hana. Kahit na magbayad na lang ako ng kahit magkano sa kanya, masigurado ko lang ang kaligtasan ng bata. Hello? Malen, buti naman at sinagot mo tong tawag ko. Si Hana, kumusta na? Patay na. Ano? Ano ginawa mo sa kanya? Ha? Ano? Joke. Chill lang. Buhay pa si Hana. Hindi magandang biro yan, Malen. Ano? Nasaan ang bata? Kailan mo ba siya ibabalik sa amin? Ano bang meron sa bata? At mahal na mahal niya siya. Hindi niyo naman siya kadugo, di ba? Tama na yung satsat. Ibalik mo na sa amin ang bata. Sige. Babalik ko na sa inyo. Pero, sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tubusin niyo sa akin si Hana. Nababaliw ka na ba? Ano ka ba? Ilang beses niyo na kayang tinubos sa akin si Hana. Ano? Ano, Nelia? Tubusin niyo. Kailangan ko ng 10,000 pesos. Ibabalik ko na sa inyo yung bata. Ang sama mo talaga, Malen. Wala kang kwentang ina. Tutubusin niyo ba anak ko, ano? Tutubusin na namin. Yun. Oh, saan mo gusto magkita tayo? Sa tapat ng simbahan ng San Roque, 2:00 ng hapon. Shoot. Sige, payag ako. Hihintayin ka namin doon, Malen. Malen, nasaan na ang anak ko? Ilabas mo siya. Akin na muna yung hiningi kong pera. Kapag naibigay niyo sa akin, tsaka ako bibigay sa inyo yung anak ko. Oh, eto na yung pera. Ibigay mo sa amin si Hana. Akin na. Kumpleto ba to? Oo, kumpleto yan. Nasaan na ang anak ko? Ilabas mo! Igilot! Ha? Na-arrest ko namin, Maren Cruz! Teka muna, anong ibig sabihin nito? Ikaw yun siyang walang iya ka? Sige! Arrestin niyo yung baka niyan! Kidnapper ng sarili niyang anak! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang sa pera? Wala, Malen! Ikaw lang ang bukod tanging ina na gumawa niyan. May karapatan ako dahil anak ko siya. Wala kang karapatan kay Hana! Dahil tinanggalan ka na ng karapatan ng batas! Dahil ilang beses ka nagpabaya at makailang beses mo inilagay sa panganib ang buhay ng anak mo! Malen! Kahit kailan, hindi nararapat maging magulang ang mga katulad niyong walang konsensya! Wala na tayong pag-uusapan pa. Lumayas ka na. Layas! At huwag ka nang babalik dito kahit kailan! Nelia? Si Malen, balak na naman niyang kunin si Hana. Nagmamakaawa siya sa akin.
Pero bulok na yung style niya. Hindi na ako papayag na makuha niya ulit si Hana. Tapos ipatutubo sa atin. Kung maipagtanggol mo si Hana, parang ikaw ang tunay na ina. Tony, kahit hindi ako nanay ni Hana, kahit hindi ako ang nagluwal dyan, pareho kami ni Ate Insyang na anak ang turing kay Hana. Wala naman sa dugo ang pagiging isang ina. Kaya kahit na gumawa pa ng katarantaduhan yung si Malen, hindi ko isusuko si Hana. Magkamatayan na kaming dalawa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jordan! Jordan, sandali! Bakit na naman? Ano na noon ang kailangan mo? Si Hana. Gusto kong madalaw anak ko. Pakiusap, gusto ko siyang makita o makuwakan. Malen, ilang beses ka na namin pinagbigyan na makita si Hana. Pero sinisira mo lang ang tiwala namin. Kaya pwede ba tama na? Alam naman natin na kahit na ikaw pa ang nagluwal kay Hana, ni minsan, hindi ka naging ina sa kanya. Oo, aminado naman ako na hindi ako naging mabuting ina. Pero may mga pagkakataon na namimiss kong anak ko. Gusto ko siyang mayakap. Oo, aminin ko, naging masama ako. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ganun ako. Dahil kahit hindi ko gustuhin, umiiral pa rin sa akin ang pagiging ina. Hindi ka nagiging mabuting ina dahil sa masamang impluwensya sa paligid mo. Nawawala ka sa katinuan dahil sa paggamit mo ng droga. Yan ang dahilan kaya nagagawa mong ilagay sa panganib ang anak natin. Malen, hindi mo na makikita si Hana hanggat hindi ka nagbabago. Jordan, Gusto mong makita ang anak mo? Sumama ka sa akin ngayon. Dadalhin kita sa rehab. masamang ina ang tingin nila sa akin. Marami akong pagkukulang sa aking anak. Oo. Nalagay ko minsan sa panganib ang anak ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil gipit ako. At hindi nila mayaalis sa akin ang pagiging isang ina na nangungulila sa kanyang anak. Isang inang gustong humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan niya. Isang inang handang magbago. Panginoon, nandito po ako ngayon sa simbahan para hingin ang inyong tulong. Gabayan niyo po ako sa mga desisyon na gagawin ko. Desidido po ako magbago. Handa ko pong gawin ang lahat para makapili kong muli ang aking anak.
Malen, anong kailangan mo? At nagpunta ka rito sa bahay ng ganitong oras ng gabi. Jordan, pasensya ka na kung naistorbo kita. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Kay Hana. At sa mga taong naagrabyado ko. Ang buong akala namin, wala ka ng konsensya. Tsaka kayo nagkakamali. Kahit na ganito ako, meron pa rin akong konsensya. Kaya ako pumunta dito para malaman nyo na pinagsisisihan ko na lahat ng mga kasalanan ko. Mabuti naman kung ganon. Pinag-isipan ko rin yung mga sinabi mo kanina. Gusto kong magbago. At gusto kong makita niyong lahat na seryoso ako doon sa mga sinasabi ko. Jordan, handa na ako magparehab. Kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghalay sina Alan Ortega, Rosana Villegas, Babes Angeles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Delia. Nilapatan ng tulong ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Chris Nasega at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi nararapat maging magulang ang katulad mong walang konsyensya. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Lahat ng pangunawa ay binigay ko sa'yo. Nagpakababa at nagtiyaga ako. Pero binaliwala mo. Masisisi mo ba kung magsawa ako? Makadama ng pagkapagod? Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Yan po ang kinita ng business natin this year, Mami, Daddy. Ang laki, hindi po ba? Oo nga, Clark. Lumaki na 50%. Aba, tama lang na lumaki ang kita natin, Florante. Di kalidad ang ating mga produkto, pati ang ating mga tauhan. At maging itong si Clark mahusay din. Salamat po, Daddy. Okay, tama na yan. Clark, ipahanda mo ng dinner natin kay Manang. Nagugutom na ako. Yes, Mami. Ikaw naman, Armida. Hindi mo man lang pinuri ang panganay natin. Dahil sa maganda naman niyang accomplishment. O dapat lang naman siya magsipag para may masabi namang maganda sa kanya. Armida. O totoo naman, hindi ba? Kaya wag mo akong asahan na pupurihin ko ang pangit na yun. Ay, Ewan ko ba kung bakit tayo nagkaroon ng anak na pangit? Kuya, bakit malungkot ka? Malaki palang kinita ng company natin. Si Mami kasi, Archo. Hindi ko na naman siya kinakitaan ng tuwa sa ginawa ko. Uy, baka naman mainit lang ang ulo. Pagpasensyahan mo na. Mula pa nung bata pa tayo, hindi na close sa akin si Mami. Kahit nga si Daddy, sa'yo lang sila magiliw. Buti pa si Daddy, nagbago. Siguro dahil nakita niya mga ginawa kong pagsisikap. At nakita ko rin yung kuya. Kaya nga idol kita eh. Hindi ka lang mabait at masipag. Matalino pa. Salamat, Tol. Mabuti ka pa. Lagi mong ina-appreciate ang mga ginagawa ko. Uy, siyempre naman. Kuya yata kita. Kaya huwag ka nang malungkot. Magbabago rin si Mami. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Pero, secret pa natin ito, ha? Huwag mo munang sasabihin kay na Mami. Hanggang hindi ko pa naaayos ang lahat. Secret? Oo. Ano yun? Malapit ka nang maging tito. Ano? Pregnant ng girlfriend ko. Talaga? Buntis na si Valerie? Iyon ang problema natin, Arjo. Akala ko naman kung ano na. Di ba yun naman talagang hinala natin dahil sa mga nararamdaman mo? Pero ngayon, sure na. Ilang buwan na raw ba? Mahigit 2 buwan na raw, sabi ng doktor. Ano gagawin natin, Arjo? Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko naman yan eh. Pakakasalan kita. Paano? Hindi pa nga alam ito ng mami mo. Huwag mong intindihin yun. Hindi sila magiging problema.
Sabihin mo nga pala kay Aling Lucita, nakakausapin natin sa susunod kong pagdalaw dito. Ipaalam na natin sa nanay mong balak nating pagpapakasal. Salamat, Arjo. Oh, bakit ka umiiyak? Kala ko kasi, pababayaan mo kami ng ating magiging anak. Mahal kita maging ang ating baby. Kaya malabong mangyari na pabayaan ko kayo. Tandaan mo yan. Ay, tapos na ako maglaba, anak. Mahusay talaga itong Pride detergent. Mabango pa sa damit. Kaya nga po yan ang lagi kong binibili, Nay. Ay, teka. Sabi mo darating ngayon si Arjo at pag-uusapan natin ng kasal nyo. Opo. Bakit wala pa siya? Lalamig na yung inihanda nating hapunan. Darating din po yun. Baka na late lang. Tawagan mo kaya sa cellphone niya. Ayaw po mag-ring ng phone niya, Nay. Baka po lowbat. Kaya hintayin na lang natin siya. Anak, hindi kaya nangako lang siya upang takasan ang kanyang pananagutan? Hindi po, Nay. Mahal po ako ni Arjo. At alam ko, tapat siya sa kanyang pangako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ba pumunta si Arjo, Clark? Sa kaibigan daw po niya, Daddy. Oh, bakit may dala pa siyang parang regalo? Hindi ko po alam. Oh, hanggang ngayon wala pa. Gabing-gabi na. Tagal na umuwi. Bakit nga kaya wala pa si Arjo? Oh, Florante, may tumatawag sa cellphone mo. Oh. Sagutin mo na. Si Arjo. Okay nga, sagutin mo na. Sabihin mo umuwi na at nag-aalala tayo. Oh. Hello, anak. Nasaan ka ba? Nag-aalala na kami ng mami mo. Gabing-gabi na, wala ka pa. Pulis? Pulis kayo? Bakit ho nasa inyo ang cellphone ng anak namin? Hindi. Ang anak ko, nadisgrasya. Arjo, anak ko, bakit mo kami iniwan? Bakit? Napakabata pa ng ating anak. Florante, hindi ko kayang mawala ang bunso natin. Hindi ko kaya. Armida, nawala naman ang asawa ko. Valerie, anak! May bisita ka! Sino po, Nay? Magandang hapon. Anak, kuya siya ng nobyo mo. Nagpakilala na siya sa akin kanina. Ikaw si Clark, kung ganon. Oo. Nagpunta ako dito dahil may gusto akong ipaalam sa'yo. Tungkol ba kay Arjo? Nasaan siya? Bakit 2 araw na siyang hindi nagpapakita sa akin? Hindi rin siya tumatawag. Isasama ko kayo sa kanya. Magbihis na kayo. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit pa ni Raria itong pinuntahan natin? Sabi mo isasama mo ako kay Arjo. Dahil narito siya, Valerie. Siya ang nakaburol dito. Hindi. Si Arjo, patay na. Nabangga ng isang mabilis na kotse ang kanyang sasakyan. Habang papunta siya sa inyo. Diyos ko. Kaya pala hindi na siya nakarating. Arjo. Napakasakit naman ito. Paano na kami ngayon? Wala ka na. Hoy, ano ba yan? Ano babae niya ang klase? Ha? Mami, Daddy, siya po ang nobya ni Arjo. Si Valerie. May nobya na pala siya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko nga alam kung may kaya ba yan sa buhay, ang pamilya niya. Mami, may pananagutan na po si Arjo sa kanya. Magkakaanak na po sila. Totoo po, Ma'am Armida, Sir Florante. Balak na nga po namin pakasal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala na si Arjo, patay na. Ano bang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Ma'am Armida, gusto ko pa makasama pa si Arjo. Sinabi ko nang umalis ka na. Florante, ialis mong babaeng yan dito. Ayokong madatnan dito yan ang mga kaibigan natin. Ay, dumating ka na pala, Clark. Naihatid mo ba siya? Opo, Daddy. Iyak nga siya ng iyak eh. Awang-awa ako sa kanya. Naaawa rin ako. Gusto ko nga sana pagbigyan siya na maglamay pero mami mo nagagalit. Daddy, magkakaanak na sila ni Arjo. Alam ko po yun dahil nasabi na yun sa akin ng kapatid ko bago siya na-aksidente. Uy, bakit wala siyang sinabi sa amin? Ang gusto niya kasi naayos niya na ang lahat bago siya magpaalam. Kaso nga hindi niya na nagawa yun dahil nadisgrasya na siya at namatay. Kawawang babae. Bala kong tulungan siya, lalo na po sa kanyang panganganak. Baka po kasi mahirapan si Valerie sa mga gastusin. Sige, gawin mo. Tutulong din ako. Pero wag mo na lang sabihin sa mami mo, ha? Baka magalit yun. Maupo ka, Clark. Salamat po, Aling Lucita. Bakit ka na pa rito, Clark? Bukas na ang libing ng kapatid ko, Valerie. Clark, gusto ko magpunta. Gusto ko siya makita kahit sa huling pagkakataon. Sige. Tutulungan kita. Iho, maaari ko bang samahan ng aking anak? Oo. Siya nga pala, Valerie. Eto. Tanggapin mo ang sobrang ito. Pera ba? Ang laman nito? Tulong ko para sa inyo na magiging pamangkin ko. Clark, pag tinanggap ko yan, lalo lang akong hahamakin ng mami mo. Hindi niya alam ito. Ako ang may gustong gawin ito. Kaya sana naman tanggapin mo. Para naman gumaan ang kalooban ko. Anak, hindi sa pinakikialaman kita, no? Pero kailangan mo talaga ng tulong. Lalo na isisilang mo ang batang yan. Kaya sige na.
tanggapin mo na ang tulong ni Clark. Tanggapin nga kaya ni Valerie ang tulong? Si Clark, ano ang magiging buhay niya ngayong wala na ang kapatid niyang bunso? Mga nagsigala: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Clark. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiak sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kailan ba iikot sa akin ng mundo mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.